Sadyang iba ang experience na binibigay ng pagmumotor sa aking paglilibot dito sa Pinas. So ito na, pumasok na tayo ng Lubaan. Kaya mag-i-start na yung ganitong rough road na daan. Dahil nadadaan ako sa mga lugar na tanging tao o motor lang ang makakaraan. Bawal ka palang tumawid dito talaga nang walang lakas. Bawal ka sumabit. Makaalog siya mga tropa. Grabe. Nakakaba-experience. Hanggang ngayon kinakaba pa ako. Sa pagnanais kong mapuntahan ang sulok ng mga bayan dito sa bansa, ay napadpad ako sa isang lugar na hindi na makikita ang daan sa gamit kong mapa. Ito na mismo. Ito na siya mismo. Ngayon yung mga rock formations. Sobrang solid dito. Liwanag ng tubig. Grabe, clear. Crystal clear yung water. Ito ang Masanga Point na matatagpuan sa bayan ng General Nakar sa probinsya ng Quezon. Meron parang maliit na cove dito. Nadulo ko. Nakakawangha, nakaka-amaze yung ganda nung view na nakikita natin ngayon. And based sa Google Maps, mga around 30 plus kilometers to. Ilang oras na lubakan para sa paraisong tinatago ng Sitio Masanga. Tara, samahan nyo kaming mamangha sa ganda ng lugar na ito. What's up sa inyo mga tropang gala? It's me again and we are back for another video. So for today, pupunta tayo ng General Nakar. Mag-overnight tayo doon. Nag-ride out kami mga 3 AM. Dumiretso kami na Shell Buso-Buso para doon na i-meet si Mario since malapit lang siya doon sa area. And right now, it's 6 AM. Tumating kami dito sa Marquez, Bulaluhan. Mag-aalmusal, then bakbak na kami paakyat ng General Nakar. Right now, mag-aalmusal lang kami. Tara, samahan niyo kami. Let's go! Matapos kumain ay binaybay pa namin ang kahabaan ng Marilaki Highway. Ganda talaga dito. Matapos ang halos isang oras mula Infanta, ito na mga tropa. narating na namin ang argo ng General Nakar kung saan magsisimula ang tunay na adventure. Pumasok na tayo ng Lubaan. Sa pagpasok nyo ng arko, kakaliwa kayo, papunta na Masanga. Pagkaliwa mag-i-start na yung ganitong rough road na daan. Basagan ulit ng ball race. Since rough road na tayo, magbabawas tayo ng hangin para mas maganda yung kapit. Medyo pinalambot natin ng konti. Ang pakay sa bahay na ito ay ang Masanga Point na hindi na nakikita ang ruta sa Google Maps at rough road na din ang madadaanan. Kailangan natin ng malambot na gulong. Not that lambot pero kailangan magbawas ng hangin para hindi tayo masyadong mahirapan sa rough road na to. Yung road conditions na is small to medium rocks, parang sa Cota Mines nga. Hay! Kakaibang classic adventure to. Kailangan ng takbo nyo is 30 to 40. Hanggat maaari, iwasan yung mag-press ng brake kasi possible na dumulas or mag-skid kayo. Ganda ng bundok sa harap. Ang lalaki ng bato. Habang ganito. General Nakar is part of Quezon na matatagpuan along eastern coast of Luzon. Ito ay pinangalanan after Major General Guillermo Nakar na isa sa mga leader na lumaban noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. General Nakar ang pinakamalaking bayan sa probinsyang ito in terms of land area. At maliban sa pagtatanim ng palay at gulay ay ang pangingisda ang isa sa mga hanap buhay ng mga mamamayan dito. Gawa na din nakakatabi ito ng dagat. Kasama na nga sa ating paglilibot or pag-explore ng mga lugar dito sa Pilipinas yung mga ganitong kalsadahan na talagang madadaanan mo rin. Lalo na may gusto kang puntahan na isang magandang lugar. Pagka talagang trip nyo yung pumunta sa mga ganitong lugar, uunahan nyo na ang dasal at syempre dapat may tulog kayo, kondisyon yung katawan, pati yung isip nyo dapat maganda yung mindset nyo pag pumunta kayo sa ganito dahil talaga namang kailangan handa kayo. Expect the unexpected sa mga ganito. May nadaan na kaming tindahan dito. May mga gulay. Kahit pa paano. Tapos wala silang karne ng baboy. Pero meron silang manok ay no. May manok. $2.75. Yung benta nila. May mga basic. Sibuyas, kalamansi, kamatis, siling haba. Tofu yan.
Kasi pagdating dito medyo wala na talagang palengke as per the residents or mga lokal. Ito, meron pala mga bote-bote ng gasolina dito. Ayan, no? Yan, may mga tindahan pa. Bilihan ng mga basic needs. So, yun. Dito na kami huminto para makabili na ng mga pangunahing pangailangan. Kasi hindi kami nakapamalengke bago pumasok dito. Nagkalimutan na. Meron pala mga piso wifi dito. So, kahit paano makakaroon kayo ng internet kung mag-stop kayo sa mga ganitong tindahan. Meron pa po wala yung masarap na siya? So, yan. Ikan talaga ni Kuya yun. Tingnan kay motoral. Oras lang mahigit. Oras at mga 20 minutos. Matapit-tapit na lang. Hanggang isang kalahati ka lang. Kung nanaisin yung puntahan ang Masanga Point ay mas magandang mamalengke na bago pumasok sa rutang binaybay namin dahil wala ng palengke at puro maliliit na tindahan na lang ang matadaanan. Pag yan, pag yan. Ayan o, pag o. Pag. Ito na yung pangatlong tulay na dadaanan. Meron pa baba at meron din sa taas. Pwede kayo sa taas pero mukhang sa baba kami dadaan. Mas maganda sa baba eh. Ikat kayo pag dito kayo sa baba kasi medyo loose yung mga bato na medyo malalaki. Ang makikita nyo dito sa baba is, uy, paliguan pala to. River eh, no? Pwede maligo, may mga naliligong bata oh. Ito yung sa taas na bridge. Ito yung sa baba. Solid. Grabe, dino ng tubig oh. Ganda. Swerte ng mga lokal dito kasi napakarami ng ilog. Kahit saan pwede silang maligo. At talagang ang peaceful kasi puro motor lang yung mga dumadaan. Ito yung daan kapag sa taas kayo. Ito yung itsura ng daan. Medyo rough road din. So yun, from dun sa kalsada, ayun, pumasok kami dito sa isang parang street pababa para sumilang. Dito na kami papahinga. Ayan, papakita ko sa inyo yung nakita namin. Sobrang blue na tubig. Ayun o. Sobrang linis, walang katao-tao. At ito yung makikita nyo, sobrang blue na dagat. Grabe, good spot to. Para sa mga gusto mag-beach eh. Grabe, walang katao-tao kami lang oh. Ayun yung kalsada doon. Ayan, kalsada yan. Masok lang kami dito sa beach. Solid, may mga cottages pala doon eh. Solid. So, magpapahinga lang kami dito. Then, diretso na kami. Solid, ganda ng dagat. General Nakar has lots of natural beauty. Isa na tong coastline kung saan kita ang Philippine Sea. At sa tapat nito, ang scenic view ng mountain range ng Sierra Madre. Maliban dito, meron ding mga waterfalls gaya ng Sapot Falls, Minabuslo Falls, at ang sikat na Depalian Falls. May nakita kaming tindahan dito malapit dun sa pinagpicture namin kanina. Water break muna since sobrang init. Buti may tindahan at may mabibilan. Solid. Mula raw dito 30 minutes na lang yung biyahe. Almost 30 minutes na lang yung biyahe papunta sa Masanga Point. So mag-uway yung daan pero kahit saan naman daw kayo dumaan doon, both naman doon papunta sa Masanga Point. Tamang chocolate na kasi wala pang lunch. Medyo gutom na rin. Pahinga muna. May mga apat na tulay ang madadaanan kung pupunta ng Masanga Point dahil sa mga rivers na kumukonekta sa dagat. Malilinaw at malilinis ang mga ilog na pinaliliguan na din ng mga lokal sa probinsyang ito. Ito pwede maligo. May mga naliligo dun sa ilog yun. Grabing linaw. Solid dito. Ganda. Pati yung ilog dun sa baba. Ang dami naliligo ng mga lokal. Grabe. Tapos dito yung mga madadaanan nyo puro
Puno na ng coconuts eh, no? Kabilaan. Oop. Solid. Maliban sa malalapad na tulay na madadaanan, mayroon din namang iisang motor lang ang pupwedeng tumawid na kailangan magbigayan para makaraan. So yun mga tropa, ito na yung tulay na dadaanan natin papunta sa Masanga Point. And talagang bigayan dito kasi isang motor lang kakasya at gumagalaw yung tulay. Na-experience natin na daanan to. Grabe, saktong-sakto lang yung motor dito. Uy. Grabe gumagalaw. Bawal ka palang tumawid dito talaga nang walang lakas loob. Gumagalaw. Bawal ka sumabit. Bawal ka sumabit. Oop. Grabe. Maalog siya mga tropa. Grabe. Pagina bawal ka sumabit. Grabe yun. Nakakabay experience yun mga tropa. Hanggang ngayon kinakabahan pa ako. Meron kasing mga gilid na bukas, kaya para kapag nagkamali ka, laglag ka talaga dun sa baba. Babalikan pa natin yun mamaya. Grabe yun. At yung inakala kong tapos na, meron pa palang isa. After 20 minutes sa mga driving, may ito na yung pangalawang hanging bridge na matataan natin. Ito yung color red. Dapat mag-ingat tayo. Pangalawang hanging bridge. Let's go. Saktong-sakto lang talaga yung motor dito. Yeah. Uy. Grabe. At kahoy yung sahig, pero mas stable to, di tulad dun sa kanina. Kaya mas madaling mag-drive dito. Yung kanina talagang umaalog, grabe. At parang sira yung gilid. Ito mas stable, so mas okay siya daanan. Ito, Magnac Watershed. Magnac Watershed. Up. Medyo mababaw na river crossing. River crossing! Hugas gulong. Ito lang view sa kaliwa, oh. Konti na lang. Wow. Ganda, grabe. Solid dito. Pati yung rock formation dito. Ayun yung mga rock formation doon, napakaganda. Grabe, solid. So yun mga tropa, napahinto tayo dito sa isang spot along the way. Kasi nakakawangha, nakaka-amaze yung ganda ng view na nakikita natin ngayon. Sobrang asul na asul yung tubig. Yan yung mga rock formation na makikita nyo mula dito sa kinatatayo natin. Sobrang solid, oh. Low tide pa yan. Feeling ko pagka high tide ay umaabot hanggang dito yung tubig pagka sa unaan namin. So matadaanan mo talaga yung gilid or mismong shore ng dagat. Ibang klase, asul na asul yung tubig. Ganda. So yun sa inyo mga tropa, nandito na tayo sa Masanga Point. Naghanap tayo ng pwedeng pagstayan dito sa Masanga. So this is Masanga. Itong tawag dito sa place na to. Doon tayo nakapwesto kanina. Yung drone shot na nakita nyo, doon kami nakapwesto nun. Tapos yung Masanga Point is ito na mismo. Ito na siya mismo. Ngayon yung mga rock formations. So pumunta pa kami doon hanggang doon sa kabila. And yun, ito na pala mismo yung Masanga Point. So balak na magstay dito up until tomorrow morning lang. Alis kami siguro mga 7 or 8 AM. And yeah, yun na yung yung mag-stay namin. Since hammock lang yung dala namin tatlo, ni Tres, ni Cha, tsaka ako. Tapos si Mario may dalang tent. Saktong-sakto yung
yung kubo na yun para makapag-tent si Mario, maghamok yung dalawa. Ako siguro hihiga na lang ako doon sa other side nung kubo. Yeah, sobrang ganda dito. Sobrang blue ng tubig. At ito yung pamumuhay nila dito. I mean yung kinabubuhay nila dito. Malamang sa malamang, pangingisda and palay. Dahil nga yung nadaanan natin kanina is puro rice fields. Sobrang konti na nang pumupunta talaga dito kasi parang siyang dulo na. Nasa dulo na tayo ng General Nakar. Dahil nga hindi masyado nabibisita, sobrang tahimik. Kita nyo naman yung rough road na inaabot natin na tinakbo namin ng halos 3 hours. Kasama na dun syempre yung mga stopovers namin, drone shots, tamang pag-appreciate sa mga nakikita namin around, you know, around this place. Sobrang solid. So ngayon, ni-experience lang namin yung ganda ng place na to. Makapagpahinga, makakain ng tanghalian, and we'll see kung ano pa mangyayari. Tara, samahan niyo pa kami. Let's go! So yun, luto na yung pinaluto naming chicken, ginawang adobo, then ito yung sinaing. So luto nila tatay sa likod. So tara, kain tayo. Kain tayo by the beach. So yun, nandito kami sa kabilang side ng beach. Nandito kami kanina. Silakad namin papunta dito. Ito yung sa left side ng beach. So dun yung pinag-i-stay namin. So, mayroon parang maliit na cove dito. Nandun ako. So ito yung kabilang side. Kaya nandun tayo kanina. So malinaw siya. Kulay blue. Yan, may mga bato lang dito. Pero sabi, pwede naman daw tumalon doon. Sabi ng lokal, papunta ron pa. Kasi doon yung part na malalim. Papunta rito yung alon. Kasi ito, beach side pa yun doon. Yan, may mga naniligo ngayon. Tapos parang may hole dito. Papasok. Tagusan niya hanggang doon sa labas. So ito yung butas, oh. Kasi sabi ko, para siya yung desktop wallpaper. Maliit, tiny version. Tapos tagus siya hanggang doon sa dagat. Medyo malakas yung alon. At yung beach pala dito is, since malakas yung alon, pag ganun yung ilalim niya, silang bababaw, lalalim. So may mga part na malalim, may mga part na mababaw. And mukha lang hindi malinaw yung tubig dahil sa buhangin, dahil dark siya. Dark yung buhangin. Pero napakalinaw ng tubig. Pag mukha lang siyang hindi malinaw dahil dun sa kulay ng buhangin. And yeah, medyo mabato ng konti. May mga maliliit na bato. Yan. Yan, may mga maliliit na bato. Ayan. So, mas maganda nakachinelas. But anyway, enjoyin lang namin to up until siguro mga 5:30. And then, balik na kami dun sa pinag-i-stay namin para mag-dinner. So yun, kakain na. Nakapagbanlaw na lahat ang boys. Yan. Adobong pusit. Ay ko, mainit. Rice. Ito. Susong ka. Kasi sinabi na baso din ako kanina. Kaya ako so, mga siraulo yan. Mga siraulo. Hindi sinabi. Okay, last tropang mare nakapagbanlaw na. Let's go. So kain tayo. Tara, sama kayo. So yun, tapos na tayo kumain. No? Pero ito na yung setup namin ngayong gabi. Dito. Tambay muna kami habang since maaga pa, 7 pa lang. So bibili muna kami ng something na pwede namin kutkutin dito habang nagpapaanto. And I'll see you guys tomorrow. Isa lang ang masanga points sa mga pwedeng puntahan sa bayang ito. Tulad nga ng sinabi ko, General Nakar has its natural attractions. Mula sa magandang view ng Sierra Madre hanggang sa asul na tubig dagat and its captivating coastline. Sama mo pa yung mga rivers and falls na pwedeng side trip. Kaya kung ako ang tatanungin, nakakawangha, nakaka-amaze yung ganda ng view na nakikita natin ngayon.